Sa wakas, matutupad na rin ang lahat nating pangarap. Sa tulong ng 3 bilyong pamana na to, meron pa tayong sariling kumpanya. Yon ang mga katagang lumabas mula sa bibig ng sarili kong hipag. Lahat ng mga empleyado ay napanood kung paanong magdiwang ang hipag ko na si Mary dahil sa laki ng makukuha niya mula sa pagkamatay ng tatay ko. Kitang-kita ko ang mga empleyado nagsisimula ng magbulungan sa isa't isa. Sobrang lakas ng ingay sa opisina hanggang sa biglang magsalita si Mary, ang hipag ko. Pakiusap, tumahimik muna ang lahat. Ito na yung punto na kung saan yung asawa ko ay mamanahin ang kumpanyang to at ang 3 bilyon na kasama nun. Gayunpaman, nang marinig ito ng mga empleyado, may isang biglang tumawa ng malakas at halos hindi ito makontrol. Oh, bakit? Anong problema? Pagtatakang wika ng hipag ko habang nakaupo siya sa tabi ng asawa niya, na kung saan ay ito ang kapatid kong lalaki. Binabasa ng kuya ko ang huling will na iniwan sa amin ng tatay namin mula sa lawyer na kanyang pinagkatiwalaan. Habang binabasa niya ang last will and testament ng tatay namin, ay bigla na lamang namula ang mukha ni kuya. Tignan mo to. Agad ipinakita ni kuya sa asawa niya ang nakasaad sa last will and testament, na kung saan ay napasigaw na lamang ang hipag ko sa kanyang nabasa. Ang pangalan ko ay Lucy at nasa 29 na taong gulang na ako. Nagtatrabaho ako para sa business na itinatag ng tatay ko. Noong bata pa lamang ang tatay ko ay lagi niyo nang nakikita kung gaano kaliwanag ang kinabukasan para sa business na gusto niyang simulan. At hindi nga siya nagkakamali. Mula sa maliit na kumpanya ay unti-unti itong lumaki at nagkaroon siya ng napakaraming empleyado. Pero syempre, matapos ang pagbubukas niya ng kanyang business, nagkaroon siya ng napakaraming mga utang. At kahit na napakabata ko pa noong mga panahon na iyon, ay talaga namang ramdam na ramdam ko kung gaano kahirap para kay Papa ang bigat ng pagbubukas ng sarili niyang kumpanya mula sa wala. Pero kahit na nakikita ko ng lumalaki ang kumpanya ni Papa, gusto ko pa rin tulungan sila. Tulungan sila ng nanay ko, na kung saan ang trabaho ni Mama ay ang pag-aasikaso ng mga dokumento ng kumpanya. Kaya naman nagtatrabaho din siya sa opisina. Lagi namang pinapalakas ng mga magulang ko ang aking kalooban na mag-aral ng kolehiyo, na kung saan ay pwedeng-pwede akong mamili ng karir na gusto kong tahakin. Ngunit sa totoo lang, ang pangarap ko ay ang makapagtrabaho sa kumpanya na pinaghirapang ipatayo ng tatay ko. Kaya naman, ayun kagad ang una kong naisip habang kinukonsidera ko kung ano nga bang tatahakin ko sa buhay matapos kong makagraduate sa high school. At dito na nga pumasok sa usapan si Bob. Si Bob ay isa ng veteranong empleyado sa kumpanya ng tatay ko. At siya rin ang kauna-unahang tao na naging mentor ko noong tuluyan na nga akong makapasok sa kumpanya ni Papa. Sobrang pasensyoso sa akin ni Bob habang tinuturuan niya ako ng lahat ng mga kinikailangan kong malaman tungkol sa business. Ginagawa niya ito ng buong puso nang hindi tinitignan ng katotohanan na ako ang anak na babae ng presidente ng kumpanya. Napakarami kong nalaman tungkol sa kumpanya, pasalamat kay Bob. Sa kabilang dako naman, ang kapatid ko na si Tom na 2 taon ang tanda sa akin ay pumunta rin sa kolehiyo para mag-aral ng management. Mula nga sa pagkabata ng kuya ko ay lagi niya nang pinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, maging sa mga kaibigang nakilala niya sa kolehiyo, na ang tatay niya ay ang nagmamay-ari ng isang kumpanya na kung saan ay lagi niyang pinagmamayabang na darating ang araw na siya naman ang magmamanage ng kumpanyang ito. Kalimitan din siyang tinatanong ng mga kaibigan niya, "Uy pre, ano nang plano mo pagkatapos mong gumraduate? Hindi mo na ba kailangang maghanap ng trabaho?" "Ha? Trabaho? Nagpapatawa ka pa? Hindi ko na kailangan maghanap ng trabaho. Alam mo kung bakit? Kasi magtatrabaho ako sa kumpanya ng tatay ko. At pagkatapos siguradong eventually, ako naman ang magiging presidente ng kumpanyang yon. Kaya naman, hindi ko na kailangan pang aksayin yung oras ko na maghanap ng ibang trabaho. Susulitin ko na lang yung mga panahon ko sa pag-aaral. Maghanap ako ng maraming experience hanggang mangyari yun." Pagpapaliwanag ng kuya ko. "Ibig sabihin, sigurado ka na talaga na ikaw ang magiging susunod na presidente ng kumpanya ng tatay mo. Tapos, yung buhay mo ay magiging secure na. Nakakaingit ka naman, Tom.
Wika ng isa sa mga kaibigan niya. Pero Tom, di ba? Meron kang mas nakababatang kapatid sa'yo? Babae yun, di ba? Baka magtalo lang kayo sa magiging posisyon niyo sa kumpanya ha? Pagdating ng araw, pagbababala ng isa sa kanila. Nakababatang kapatid? Oo meron. Pero high school graduate lang yun. Sobrang simpleng tao lang yun. Anong magagawa nun? Sa tingin mo ba pagkakatiwala ng tatay ko sa ganong klase ng tao yung kumpanya niya? Pero napapansin ko nga nagtatrabaho na yun sa kumpanya ngayon. Pa-extra. Kaya naaawa naman ako. Pag naging presidente na ako ng kumpanya ng tatay ko, siguro hahayaan ko lang siyang magtrabaho doon. As long as nakikinig siya sa akin. Ito pa ang pagmamayabang ni Kuya sa kanila. Kilala ko si Kuya at kilala siya ng mga taong nakapaligid sa kanya bilang maluhong tao na kung saan ay sobra itong gastorero sa pera. Lagi niyang sinasabi na naghahanap lamang daw siya ng experience. Pero sa totoo lang, wala siyang experience na nahahanap. Bukod sa mga nagiging karanasan niya sa Kalayawan. Pero hindi naman may pagkakaila na matalinong lalaki ang kuya ko. At alam niya kung paano niya mapapasunod ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil nga sa karangyaan na pinapakita niya, marami siyang mga grupo ng kaibigan na gusto siyang laging makasama. Hindi na nga rin maubos ang mga babae na gusto siyang maging kasintahan dahil sa kanyang posisyon na pinagmamayabang bilang susunod na presidente ng kumpanya ng tatay namin. Hanggang sa dumating na nga sa puntong namili na ang kuya ko ng pinakamaganda at magarbong babae na kanyang papakasalan. Ang babaeng ito ay nagngangalang Mary. Matapos nga ng napakamahal nilang kasal, si kuya at ang babaeng si Mary ay nag-honeymoon sa abroad. Nagpagawa rin sila ng mansyon at nagsimula na nga sila ng panibagong buhay bilang mag-asawa. Lahat ng ito ay nagawa nila sa pangunguna ni kuya na laging pinagmamalaki ang estado niya sa kumpanya bilang susunod na presidente dito. Kung sa malayo naman titignan ay tila sobrang komportable ni Mary bilang may bahay ng kuya ko na si Tom na kung saan ay lagi siyang nakikinig dito sa lahat ng hinihiling ni kuya at pinapayagan naman siya ni kuya na ibigay ang lahat ng mamahaling mga bagay na pwedeng makuha ng babae sa buhay na ito. At sa mga nasaksihan ko ay sigurado ko na hindi magiging interesado si Mary sa buhay na meron ako. Kung saan ay napakalayo nito sa buhay ni kuya. Nagtatrabaho kasi ako kasama ni mama. Kumbaga, isa akong backstage employee para sa kumpanya ng tatay namin. Lucy, kung titignan kita, parang hindi ka naman anak ng CEO. Tingin mo. Pagtatanong sa akin ni Mary isang araw. Tignan mo itsura mo, parang walang kabahid-bahid na anak ka ng presidente ng kumpanyang to eh. Ito ang laging ginagawa sa akin ni Mary, na kung saan ay lalaitin niya ako at pagtatawanan sa tuwing nagkakaroon kami ng mga family gatherings. Ayoko naman kasing mabuhay ng sobrang rangya. Hindi para sa akin yun. Pagsagot ko naman sa kanyang mga katanungan. Pero tinitignan niya lang ako na parang isa akong bobong tao. Naaawa ako sa iyo, Lucy. Kasi swerte mo na ngang pinanganak ka ng presidente ng kumpanya. Pero wala kang kaalam-alam kung paano mo gagastusin yung pera mo. Pagmamalaki niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Di mo ba naiintindihan? Nakatira ka sa bahay kasama yung mga magulang mo at napakarami mong pera. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ang hirap kaya nun. Tapos, bukod pa dun, may titulo ka na anak ng presidente. Hindi ba sapat yun para ligawan ka ng maraming mga lalaki? Pagpapaliwanag niya sa kanyang sinabi. Nakikita ko namang tumatango ang kuya ko sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang asawa. Sigurado akong totoo yun. Alam mo kasi ang si Lucy, napaka mapagkumbaba niyan eh. Kaya siguro walang nag-aakala na anak siya ni Papa. At bukod pa dun, tinatrato niya yung ibang mga empleyado ng normal. Na para bang hindi siya nakatataas sa kanila. Pagdagdag naman ni kuya sa sinasabi ng kanyang asawa. Bakit ko naman gagawin yun kuya? Napakarami pang mga bagay ang hindi ko alam tungkol sa trabaho ko. Kaya naman napakarami ko talagang tanong. Yung mga tanong ko na yun, yung mga katrabaho ko ang nakakasagot. Mas magaling sila sa pagtatrabaho kaysa sa akin. Hindi naman pwedeng umakto ako na parang boss ako. Kung napakarami ko pang hindi alam, ang pangit namang tignan nun. Pagrarason ko naman sa kanila. Ngunit bigla na lamang nang galaiti sa akin ng kapatid ko. Kaya nga wala kang kwenta eh.
Bilang boss at anak ka ng presidente ng kumpanya, kailangan mong maging matatag sa mga desisyon mo. Hindi ka pwedeng mamaliitin lang ng mga taong mas mababa sa'yo. Katulad na lamang ng mga empleyado sa kumpanya. Hayaan mong gawin yung mga simpleng trabaho at ipagawa mo sa kanila yung mahihirap. Nako ikaw Lucy. Sa tingin ko, si Papa at ako lang talaga yung totoong boss sa bahay na to eh. Pagyayabang niya pa sa akin. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka dapat mangtapak ng ibang mga tao. Ano naman kung empleyado natin sila? Wala kang karapatan na yurakan sila kahit gaano ka pa makapangyarihan. Ganun rin yung tinuturo sa akin ni Papa. Ngunit hindi ko na nga natapos ang aking sasabihin. Pinutol ako ng kuya ko at tinignan niya ako na parang sobra siyang naiirita. Bigla siyang nagsalita. Alam mo Lucy, yung mga lohikal na babae katulad mo, hindi yan magugustuhan ng mga kalalakihan. Matapos magsalita ang kuya ko, sumunod namang nagsalita si Mary. Tama, kung patuloy kang magsasalita ng ganyang mga bagay, sigurado ako, hindi ka ikakasal sa kahit na kanino. Subukan mo naman na maging presentableng babae Lucy. Diba Tom? Wika niya sabay tingin kay kuya. Oo, well kung ako nang magiging presidente ng kumpanya, sa tingin ko, tatanggalin ko na sa trabaho yung mga mapagkumbabang empleyado katulad mo Lucy. Saad pa ni kuya. Matapos nga ang pang-aapak sa pagkatao ko ni kuya at ng asawa niyang si Mary, ay umalis na rin sila ng mabilis. Maya-maya pa. Ang nanay ko naman na nanatili lamang tahimik sa kalagitnaan ng interaksyon namin na iyon ay nilapitan ako matapos nilang makaalis at bigla siyang nagsalita. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo sa trabaho sa kumpanya. Napakalaking tulong nun sa akin at sa tatay mo. Kaya huwag kang mabahala sa kung ano man ang sinasabi ni Tom. Tumango naman ang tatay ko na mayroong istriktong ekspresyon sa kanyang mukha. Ilang beses naman nang napagsabihan ng mga magulang ko ang tungkol sa bastos na pag-uugali ni kuya. Ngunit matapos noon, pinaramdam ni Kuya Tom at ng asawa niya na hindi nila nagustuhan ang pangingialam ng mga magulang ko sa kanilang pag-uugali. Kaya naman matapos noon ay hindi sila bumisita sa bahay sa loob ng isang buwan. Tandang-tanda ko pa kung gaano nakaka-depress ang atmosphere ng bahay namin noong mga oras na iyon. Kaya naman ako na ang nagbigay ng suggestion sa aking mga magulang. Ma, pa, sa tingin ko matanda naman na po sila kuya at ng asawa niya. Hayaan na lang po natin yung pag-uugali nila at tayo na po ang magpakumbaba para sa kanila. Matapos nga noon, si Tom at Mary ay nagpatuloy na sa kanilang mga buhay na kung saan ay napuno sila ng luho. Lagi silang kumakain sa mga high-end restaurants at nagbabakasyon sa mga sikat na resorts sa buong mundo. Ginagawa ito ni Kuya para may pakita niya sa mga tao na siya na nga ang susunod na magiging presidente ng korporasyon na ipinatayo ng tatay ko. Napakalayo ni Kuya sa ugali ni Papa dahil sobrang sipag sa trabaho ni Papa para mapalagaw ang kanyang business. Pero isang gabi, habang nasa bahay, ay bigla siyang nagreklamo tungkol sa pananakit ng kanyang dibdib. Papa, okay lang po ba? Subukan niyo lang pong mag-relax. Tatawag po ako ng ambulansya. Noong mga panahon na ito ay medyo naaalarma na ako, pero pinili kong maging kalmado para hindi lalong lumala ang sitwasyon. Lucy, pagtawag sa akin ng tatay ko habang naghihintay kami ng ambulansya. At pagkatapos ay may tunuro siya sa isang drawer. At sinabi niya sa akin na meron daw siyang liham para sa akin na matatagpuan sa drawer na iyon. Kaya naman nagmadali akong kinuha ang liham mula sa drawer. Gusto kong basahin mo to. Kung meron mang mangyari sa aking masama, ang mga abogado ko na ang bahalang magpaliwanag. Wika ng tatay ko habang tila ba'y nauubusan na siya ng hininga hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay bago pa dumating ang ambulansya. At sa kabila ng pagmamadali namin para masugod siya sa emergency room, namatay siya nang hindi na muling naididilat pa ang kanyang mga mata. At noong mabalitaan nga ni Kuya at ng asawa niyang si Mary ang pagkamatay ni Papa, ay hindi pa rin nila magawang umuwi dahil noong mga panahon na ito ay nasa kalagitnaan sila ng kanilang pamamasyal at nagawa nga lamang nilang makauwi 2 araw kung kailan ililibing na si Papa. Buti na lang nakaabot pa kami ng tama sa oras. Di ko naman maisip na mamamatay si Papa habang nasa bakasyon kami. Gulat na gulat tuloy ako. Wika ni Kuya.
Dumating si kuya at ang asawa niyang si Mary sa libing na para bang wala silang pakialam sa mga nangyayari. Hindi na nga rin sila nangialam sa magiging proseso ng paglibing kay Papa na kung saan ay pinaubaya na nga nila sa akin at sa nanay ko ang lahat ng mga mangyayari. Kaya naman naisipan ko nang kausapin si kuya ng pribado nang sa gayon ay hindi marinig ng mga empleyadong nasa libing ang aming magiging pag-uusap. Bakit ngayon ko lang dumating? Hindi po pwedeng mas nakarating ka ng mas maaga? Wika ako sa kanya. Ha? Anong nirereklamo mo? Hindi ko nga kaya. Nakapag-book na nga ako ng return flight. Kailangan ko pang hintayin yun. Sagot naman ni kuya nang hindi man lang nanghihingi ng patawad. At pagkatapos ay dumiretso siya sa mga empleyado. Maraming salamat sa mga naging tulong nyo. At pakiusap, mula ngayon, ibalato nyo na sa akin ang lahat ng mga naiwang trabaho ng tatay ko kasi ako na ang papalit sa kanya sa posisyong to. Formal na wika niya sa mga ito. Nagpalingalinga naman ang asawa niyang si Mary sa mga empleyado na nakaupo lamang at tahimik na nakikinig. Nang dahil doon ay biglang galit na nagsalita si Mary. At yun ang gagawin ni Tom, naiintindihan ninyo? Tignan mo Tom, lahat sila hindi makapagsalita. Kasi sigurado akong sobra silang nai-impress sa panibagong presidente ng kumpanya. Wika niya pa sa kapatid ko. Siyempre naman, natural naman na talaga yun. Kitang-kita naman nila kung anong klase akong tao at yung dignidad na meron ako. Pagyayabang pa ni kuya. Pagkatapos ay nagtanong siya sa akin. Lucy, di ba magsisimula na yung seremonya? Sige na, bilisan mo na. Pakita mo na kung saan kami uupo. Noong mga pagkakataon na ito ay sobrang naiirita na ako sa kapatid ko. Dahil bukod sa late na nga sila dumating, ay nagyayabang pa sila sa mismong araw na ililibing si Papa. Pero inalalayan ko pa rin naman sila, kasama ang asawa niyang si Mary at ang mga empleyado para sa gagawing seremonya ng pagkain. Habang kumakain nga kaming lahat ay nagpapatuloy si kuya sa pagiging arogante. Mary, bakit ganito yung kalidad ng pagkain? Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nahihiya na sa ganitong pagkain mayuyurakan mo yung pagiging presidente ng tatay natin? Hambog na pagtatanong niya sa akin. Napag-usapan na namin yan ni Mama at pareho naman kaming pumayag sa pagkain. Bukod pa dun, wag mong sabihin kung ano yung kailangan kong gawin. Sagot ko sa kanya habang naiirita. Hay naku Lucy, dyan palang nakikita na na wala kang ka-idea kung ano nga bang ibig sabihin na maging presidente. Sagot niya naman sa akin. Nagpatuloy lamang siya sa pag-uutos, hindi lamang sa akin, kundi maging sa iba pang mga empleyado. Hay naku Lucy, ano ba yung ginagawa mo? Bakit pinaglilingkuran mo yung ibang mga tao? Hindi ka talaga pwedeng maging presidente? Walang kwenta? Wika niya pa. Nang makita niya ako na inaasikaso ang iba naming mga empleyado. Pero maya-maya pa ay nagmamadali akong pinatigil siya. Matapos kong marinig na inuutusan niya ang veterano naming empleyado na si Bob. Pinapagawa niya ito ng trabaho na hindi naman dapat gawin ni Bob. Tom, ano bang ginagawa mo? Huwag ka namang maging bastos sa harapan ni Bob. Ha? Ano sinasabi mo Lucy? Di mo ba nakikita? Napakababastos ng mga taong yan. Bakit ako magpapakumbaba sa harapan nila? Mga walang kwentang employee lang naman sila. Ang dapat, sila ang magpakumbaba sa akin. Dahil ako na yung presidente ngayon. Maging si Mary nga ay nararamdaman na ang pagiging hambog katulad ng asawa niyang si Tom. Kaya naman ako ang pinagdiskitahan niya. Tama yun. Huwag mo nga kausapin ng ganyan yung kuya mong si Tom. Hindi mo ba maintindihan? Siya na nga yung panibagong presidente ng kumpanya ng tatay niyo. Kaya Lucy, kung ipagpapatuloy mo pa yung hindi mo pagsunod sa mga utos niya, sinisigurado ko sa iyo, tatanggalin ka niya sa kumpanya. Meron na siyang otoridad ngayon. Ngunit habang nagsasalita ang mag-asawang si Tom at Mary, merong isang lalaki ang bigla na lamang dumating. Okay guys, pasensya na sa pagsingit. Binilinan ako ng tatay niyo na ako ang mamamahala tungkol sa mga magiging pamana niya. Saad ng lalaki. Ang lalaking ito ay ang lawyer na kinuha ng tatay namin noong ito ay nabubuhay pa. At doon ay bigla akong naalala ang saglitang sinabi sa akin ng tatay ko bago siya mawalan ng malay. Nabanggit niya nga pala sa akin na nag-hire siya ng isang lawyer. Tila ba matagal nang kinukonsidera ni Papa ang tungkol sa kanyang sariling kamatayan at nakipag-usap na nga siya sa isang lawyer
Ilang mga taon na ang nakalilipas bago ang tuluyan niyang pagpanaw. Nagningning naman ang mga mata ni Kuya at ng asawa niyang si Mary nang marinig nilang sinabi ng lawyer ang tungkol sa mga salitang pamana. Kaya naman masaya nilang sinamahan ang abogado papunta sa kanilang kwarto. "Oy, sir, salamat po sa pag-attend," wika ni Tom sa kanya. "Mas magandang matapos na kagad natin tong trabaho. Hindi ba?" Dagdag pa nito. Pero habang nakikipag-usap siya sa abogado ay bigla na lamang napabuntong hininga si Kuya. "Hindi ba 3 bilyon yung ipapamana ni Papa?" Nang marinig ito ng asawa niyang si Mary ay napatili siya sa saya. 3 bilyon? 3 bilyon ang makukuha natin bukod pa sa kumpanya. Grabe, para akong nasa panaginip. Nang marinig ito ng mga empleyado ay nagsimula na silang magbulungan sa isa't isa at maya-maya pa ay biglang may masayang idineklara si Mary sa mga nagluluksang empleyado. "Manahimik kayong lahat. Ito na yung pagkakataon na kung saan ang buong kumpanya at ang 3 bilyon ay maipamamana sa asawa kong si Tom." Nang marinig ito ng mga empleyado, may isa sa kanila ang bigla na lamang tumawa ng napakalakas. "O bakit? Anong problema?" Pagtatanong ni Mary. Sa kabilang banda ay katabi niya ang kuya ko na natanggap na ang last will and testament ni Papa at binabasa niya na ito. Maging siya ay nagtataka kung bakit bigla na lamang natawa ang mga empleyado. Pero maya-maya pa ay namutla ang kanyang muka habang pinapanood naman siya ng asawa niyang si Mary. Mary, ayon sa last will and testament ni Papa, ang buong kumpanya ay ibibigay sa pinakamatanda niyang anak na babae. Bibigyan niyo ito kay Lucy," wika ni Kuya. Napatingin lamang siya sa mga dokumentong ito ng ilang mga sandali at dito ay bigla siyang nagsimulang magsisisigaw. "Hindi to posible. Siguradong may hindi tamang nangyayari dito," wika niya habang tila ba ay kinakabahan na siya sa sitwasyon. Kaya naman nagsalita na ang abogado. "Ito ay isang legally enforceable will. Ibig sabihin, legal na piniramahan to ng tatay niyo. Ito talaga ang huli niyang last will and testament." Nang sabihin nito ng abogado ay paunti-unti at mas lumalala ang panggagalaiti sa mga boses ni Kuya. "Ano? Wala akong pakialam. Paanong magiging presidente si Lucy? Ako dapat, di ba?" Saad niya pa. Kaya sinigundahan na siya ng asawa niyang si Mary. "Oo, siguradong ikaw dapat yun. Siguro nababaliw lang yung papa mo dahil sa katandaan niya. Di ba?" wika ng babae. Oo, sigurado akong ganun yung nangyari. Kaya ganyan yung naging desisyon niya. At di ba, attorney, base sa batas, ang isang matandang lalaki na nababaliw na ay wala sa katunuan na gumawa ng last will and testament niya. Ibig sabihin, void dapat yung dokumentong yan. Hindi yan nararapat na sundin. Nang marinig ko ang mga salitang ito, sobra na akong sumabog. Hindi ko nahahayaan ng 2 tao na ito na insultuhin pa ang yumao kong tatay. Hindi ko nahahayaan ng kahit na sino, kahit pa miyembro ng aking pamilya na pagsalitaan ng gano'n ng tatay ko, na isang mabuting lalaki hanggang sa kanyang huling mga hininga. "Tama na! Alam mo kuya, kung ikaw yung magiging presidente, mas nakakatanga nga yun eh. Sa opinyon ko lang mas nakakabaliw yun." Ang mga salita na ito ay sobrang nagpasabog sa kuya ko. "Ha? Ano? Ano gusto mong sabihin sa akin? Na hindi ako rapat-dapat na maging presidente?" Sumagot naman ako kagad nang hindi na nag-iisip pa. "Oo, tama ka. Isipin mo nga, paano ka magiging presidente ng kumpanyang to kung ni isa ay wala kang natulong? Ngunit meron pa siyang pakuntsada. Lucy, wag kang maging bobo. Si Mary at ako ay bumuo ng isang bahay. Naging mag-asawa kami. At naranasan ko yung mga bagay na dapat maranasan ng isang presidente. Napakarami naming pinagdaanan para mapaghandaan yung pagkakataon na ito. Pagmamalaki niya sa kanyang mga kalayawan. Anong ibig mong sabihin, kuya? Nagpatayo ka ng mansyon? Isang mansyon na hindi naman nararapat para sa lalaking katulad mo. O yung tinutukoy mong karanasan ay yung pagkain nyo sa mamahaling mga restaurant. Alam mo kuya, hindi yun maganda sa business eh. Kasi pera lang yun. After all, di ba si Papa naman ang nagbayad ng lahat ng mga nagastos para sa bago niyong bahay? At lahat ng mga kalayawan na ginawa niyong mag-asawa? Panunumbat ko sa kanila. Ngunit
nabakas ko sa ekspresyon ng mukha ni kuya na hindi siya makapaniwala. Lucy, paano mo nalaman yan? Tanong niya kagad sa akin habang natutuliro naman ang ekspresyon sa mukha ng asawa niyang si Mary. Bago mamatay si Papa, nag-iwan siya sa akin ng isang liham. At doon sa loob ng liham, dinitalye niya sa akin ang lahat ng mga pera na ginastos niya para sa iyo. At sinabi niya doon na pinagbigyan ka lamang niya bilang regalo niya habang nabubuhay pa siya sa mundong to. Pero, nagresulta yun para yung share mo sa kumpanya natin na pantay lang naman tayo nung una ay naubos. Hindi mo pagmamayari ang kumpanyang ito kahit na 5 duling. Wala kang karapatan dito. Nang marinig nga ito ng babaeng si Mary ay tuluyan siyang nagpanik. Sandali nga lang, di ba nasa 3 bilyon yung ipapamana ng papa mo? Ibig sabihin, ganun na karami yung nagastos namin. Hindi naman siguro fair yun na konti lang yung nakuha namin mula doon. Maya-maya pa, ang isang empleyado na kanina pa natatawa sa mga sinasabi ni Mary ay mabilis na nilapitan ng babae at nagpaliwanag dito. Mary, di mo ba naiintindihan? Yung 3 bilyon na yon ay nagmula sa kumpanya, hindi mula sa personal assets. Siguro naman, lahat ng mga tao dito, lahat ng mga empleyado maging kayo. Alam mo yung bagay na yun, hindi ba? Pagpapaliwanag ng empleyado. Ano ibig sabihin? Pera mula sa kumpanya. Di ba? Di ba pwede naman yung maipamana? Pagtatanong ni Mary, na halatang walang kaalam-alam sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman, ako na ang nagpaliwanag sa kanya. Oo, tama ka. Pero bukod ang pera na nasa kumpanya. At ang pera na yon ay hindi pwedeng ipamana kahit nasa pamilya. Kaya naman, yung share ng kuya ko sa kumpanya namin, negligible na. O sa madaling salita, wala na siyang natitirang kahit nakakaunting pera sa kumpanya. Kawawa naman. Sa totoo lang, nadudurog yung puso ko nang malaman ko yun. Pang-aasar ko sa kanya. O Diyos ko, hindi pwede yun. Ang buong akala ko, may 3 bilyon kami. Hindi makapaniwalang saad naman ni Mary. Maya-maya pa ay bigla nang tumayo ang kuya ko na para bang napakarami niyang kayang ipagmalaki sa buhay at sinagawa ng mga empleyado. So ganon, gusto niyo na yung magiging presidente ng kumpanya niyo ay napakawalang kwentang babae katulad ni Lucy? Siguro naman, hindi na may pagkakaila sa bawat isa sa atin na mas qualified akong maging presidente. Pareha kami ng karisma ng tatay ko. Pareha kami ng talino. Dagdag pa niya. Ngunit wala ni isa sa mga empleyado doon ang sumasang-ayon sa mga sinasabi ni kuya. Kaya naman, naglakas loob na si Bob na gumawa ng hakbang at nagsimula siyang kausapin ng kapatid ko. Tom, iyo, yung tatay mo, yung dating presidente ng kumpanya. Totoo naman, sobrang makarisma niyang tao. Ginawa niyang lahat para simulan yung kumpanyang to noong nabubuhay pa siya. Ginugol niya ang lahat ng panahon niya. Gayunpaman, ikaw at siya ay napakalayo niyo sa isa't isa. Pagpapaliwanag ni Bob. Ano? Tanong ni kuya. Ang gusto ko lang sabihin, ang tanging meron ka lamang ay kayabangan. Kayabangan na ginagamit mo para apakan kami. Hindi karisma. Naiintindihan mo? Dagdag pa ni Bob. Ano ibig mong sabihin? Maaalata na sa boses at ekspresyon ng mukha ni kuya na hindi niya alam ang kanyang gagawin habang kalmado siyang pinapagalitan ni Bob. Tom, alam naman namin na empleyado ka rin sa kumpanya natin. Pero tanungin mo ang kahit na sinong empleyado dito. Ni minsan hindi ka namin makitang nagtatrabaho o nasa opisina. Ngunit nangatwiran pa rin si Tom. Kasi nga, wala akong oras para magtrabaho sa kumpanya. Sobrang busy ko sa ginagawa kong networking sa ibang mga tao. Hindi naman talaga pwedeng makapagtrabaho ako katulad ng trabahong ginagawa ninyo. Naintindihan niyo ba? Aroganteng wika niya pa. Ano ibig mong sabihin? Tinatawag mo na networking yung panglulustay mo ng pera at pagsasaya kasama yung asawa mong yan? Hay nako, wala na talaga akong dapat sabihin pa sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Bob. Wag nang ikaw yung pag-usapan natin. Tignan mo naman kung paanong nagtrabaho ng mas mabuti si Lucy. Araw-araw, para matuto tungkol sa kumpanya. Hindi niya na nga rin piniling maging empleyado. Mas gusto niyang makatulong ng totoo.
Wala siyang nakukuhang sahod pero mas nagtatrabaho siya ng higit sa amin. Naintindihan mo ba? Mas nararamdaman ko ang sinseridad sa babaeng kapatid mo, katulad ng tatay mo. Kaya bilang veterano na ako sa trabahong ito, alam ko na si Lucy ang karapat-dapat na tao para sa trabaho. Well, hindi lang naman ako yung nagsasabi nito. Lahat kaming nasa kumpanya. Wika pa ni Bob, habang ang ilang mga empleyado naman ay tumatango sa bawat mga salitang binibitawan niya. Sobra akong naantig sa sinabi ni Bob, kaya naman maging ako ay napasalita na rin. Sa totoo lang, sobra akong nagulat sa biglaang balita na ito. Pero dahil nasaksihan ko mismo ang entusiasm ni Papa para sa kumpanya at kung gaano niya talaga kamahal ang mga empleyado at ang trabaho niya, ganun din ang nararamdaman ko para sa inyong lahat. Kaya naman, sobra kong nilulook forward. Ang magabayan niyo pa ako sa gagawin nating mga trabaho sa hinaharap. Nang sabihin ko to ay nagpalakpakan ng mga empleyado habang yumuko naman ako sa harapan nila. At nang dahil sa palakpakan nila, ay lalo lamang lumakas ang kalooban ko. Lahat kayo na naririto ay mga importanteng kaibigan ko na tumulong sa pamilya namin para sa aming business. At kung may isa man sa inyo ang nagagawang manapak ng mga taong mas mababang posisyon sa kumpanya, kahit na presidente ka pa ng kumpanya, gagawin ko ang lahat para mapatanggal ka. Nang marinig ni Kuya ang mga sinabi ko ay lalo lamang siyang nairita. Anong sinasabi mo, Lucy? Ako yung kuya mo. Kuya, hindi mo naman natatandaan? Sinabi mo na kapag ikaw na yung magiging presidente, di ba tatanggalin mo rin ako sa trabaho? Alam mo kasi hindi ko na-afford magbayad ng sahod sa mga empleyadong wala namang kakwenta-kwenta. Dahil lang sa pamilya ko sila, hindi ko na sila pwedeng tanggalin. Pagrarason ko sa kanya. Nababaliw ka na, Lucy. Pakiusap, kung sino man sa inyo, huwag niyong hayaang mamuno to sa kumpanya. Biglang wika ni Kuya habang nagmamakaawa ang ekspresyon niya sa kanyang muka. Pakiusap, wala bang kakampi sa akin? Ngunit binigyan lamang siya ng mga empleyado ng malalamig na mga titig. At nang mapagtanto niya na wala siyang kakampi sa mga pagkakataon na ito, umalis na si Kuya kasama ang asawa niyang si Mary. Pagkatapos noon, tuluyan na nga siyang nawala ng trabaho at nabuhay na lamang mula sa maliit na ipinamana sa kanya. Ngunit maging ang pera na ito ay mabilis niyang naubos. Lucy, pwede mo ba akong mapahiram ng pera? Pagmamakaawa niya sa akin isang araw nang tuluyan na siyang mawalan ng pera. Ngunit nandidiri na ako sa kanya. Kinakahiya ko siya bilang kanyang kapatid dahil kahit na natanggalan na siya ng trabaho sa kumpanya namin ay hindi niya man lang nagawa na maghanap ng panibagong trabaho na kung saan ay para pa rin siyang bata na umaasa sa tulong ng kanyang pamilya. Kaya naman mahigpit kong binilina ng nanay ko na wag bibigyan ng kahit na anong pera si Kuya. Pero hindi lamang doon natatapos ang kanyang paghihinagpis. Maging ang kanyang mga kaibigan kasi na minsang naging sobrang suportado sa kanya ay inabandono na lamang siya ng basta-basta nang malaman nila na nawalan na nga ito ng posisyon bilang presidente at natalo siya ng kapatid niyang babae. Nang pakasalan naman ni Mary ang kuya ko, ang unang iniisip ng babae ay magiging asawa siya ng susunod na magiging presidente ng kumpanya. Pero ngayon ni isa rin sa kanyang mga kaibigan ay hindi man lang nagpapakita ng simpatya sa kanya. At nang tuluyan na nga silang malugmok sa utang, napagdesisyonan ni kuya at ng asawa niya na ibenta na lamang ang kanilang mansyon. At ang perang nakuha nila mula sa pagbebenta ng bahay na iyon ay maaari ulit nilang magamit para makapag-relax at ipagpatuloy ang kanilang naudlot na marangyang pamumuhay. Gayunpaman, wala na silang pinagkakakitaan. Kaya katulad noong una, mabilis ding naubos ang pera nilang mag-asawa. At nung wala na nga silang mga gamit na pwedeng ibenta, ay hindi na nila kayang ipagpatuloy pa ang marangya nilang pamumuhay. Pero nang umabot sa punto na sinusubukan na nilang maghanap ng trabaho, wala ni isa sa mga kumpanya ang gusto silang makuha dahil ni minsan na hindi naman sila nakapagtrabaho sa buong buhay nila. Kinalaunan ay nakahanap rin naman si Kuya ng isang part-time job sa isang convenience store. Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa convenience store. Isang trabaho na talaga namang hindi siya pamilyar. Kaya naman lagi siyang inaasar ng kanyang mga mas batang katrabaho na hindi sapat ang kinikita niya sa trabahong iyon para sa edad niya.
Sa kabilang dako, hindi na nga rin pwedeng maging full-time housewife na lamang si Mary, katulad ng kanyang nakasanayan. Kaya maging siya ay nagtrabaho na rin ng isang part-time na trabaho, kasama ang iba pang mga babaeng asawa, na minsan ay lagi na rin kinukutya. Ngayon nagtatrabaho na siya bilang isang cashier sa isang supermarket, mula umaga hanggang gabi, para sa napakababang sahod. Habang ako naman, nasanay na mula sa mga trabaho na kinamulatan ko noong bata pa lamang ako, at para na rin sa mga nagawa kong pagtulong sa kumpanya namin noong nabubuhay pa si Papa, ay hindi na nga rin ako masyado pang nahirapan. Si Bob at ang iba pang mga empleyado ay nagtatrabaho kasama ko. Kaya naman, dahan-dahan pa rin naman naming napapalagaw ang kumpanya. Iniisip ko na lamang na ang nangyari kay Kuya ay naging dahilan para lalo lamang magtumibay ang pagkakaisa ng mga empleyado sa kumpanya. Nangako naman ako sa sarili ko na ipagpapatuloy ko ang pagtatrabaho ng marangal at tapat, kasama ang nanay ko, para lalo pa naming mapalago ang aming business nang sa gayon ay makapagbigay pa kami ng kasiyahan para sa tatay kong nasa langit. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.